Dear Mystery, magandang araw po. Ako po si Angela, 24 years old, isang kasambahay. Nang malaman naming buntis ako, akala ko ay bubuo kami ng nobyo kong si Raul ng sarili naming pangarap. Pero hindi ganun ang nangyari. Sa halip, dinala niya ako sa probinsya upang tumira sa bahay ng kanyang ina, si Nanay Emma. Noon pa man, alam ko ng strikto si Nanay Emma, lalo na pagdating sa nagiging nobya ni Raul. Pero naniwala ako na kaya kong makuha ang loob niya. Akala ko, basta masipag ako, matyaga at marunong makisama, matatanggap din niya ako. Pero Mystery, nagkamali ako. Angela, para kang baboy kung maghugas ng plato. Sayang na sayang ang tubig. Angela, Diyos ko, ni hindi ka marunong magsaing. Ano klaseng babae ka? Ay nako, kung hindi ka lang nabuntis ng anak ko, hindi ako papayag na tumira kayo rito. Araw-araw, walang mintis ang masasakit na salitang ipinupukol sa akin ni Nanay Emma. Kahit anong gawin ko, maglaba, magluto, maglinis, lagi na lang may mali. Kahit anong pagsisikap kong ipakita na kaya kong makisama, hindi pa rin sapat. Sa mata niya, isa akong pabigat na walang karapatang maging bahagi ng pamilya niya. At si Raul, hindi niya ako pinagtanggol. Tuwing nagsusumbong ako tungkol sa panlalait ng nanay niya, palagi niya lang sinasabi, "Ganun lang talaga si nanay. Hayaan mo na, huwag mo na lang patulan." Parang wala akong karapatang masaktan. Parang ako ang mali dahil hindi ko matanggap ang bawat masasakit na salitang ibinabato sa akin. Ang pinakamasakit pa doon, iba siya kapag kaming dalawa lang. Maalaga, mabait, parang walang problema. Pero sa harap ng nanay niya, nawawala ang tapang niya. Wala siyang sariling desisyon. Palaging sunod sa gusto nito. Isa siyang lalaking hindi kayang ipaglaban ng pamilya namin. Isang araw, narinig kong chinichismis ako ni Nanay Emma sa kapitbahay. Ay nako, ewan ko ba sa babaeng yan? Ni hindi marunong kumilos ng matino. Kung hindi lang nabuntis ng anak ko hindi ko yan kailanman tatanggapin sa pamamahay ko. Napapikit ako. Nang lumingon ako kay Raul, umaasa akong kahit ngayon lang, kahit isang beses, ipagtatanggol niya ako. Pero hindi. Nakita ko siyang nakatayo roon, nagpapanggap na walang naririnig. Hindi niya ako tinapunan ng tingin. Wala man lang siyang ginawa. Wala siyang sinabi. Nakatayo ako sa kusina, nakatalikod habang naghuhugas ng pinggan at sumasakit na ang likod ko sa tagal ng pagtayo. Kararating lang namin mula sa palengke, pero bago pa ako makapagpahinga, may bago na naman akong kailangang gawin. Habang abala ako, pumasok si Nanay Emma at umupo sa bangko malapit sa akin. May hawak siyang pamaypay at bumuntong hininga ng malalim. Parang pagod na pagod, kahit ang totoo, wala naman siyang ginawa maghapon. Ay nako, Diyos ko, ganito na lang lagi ang buhay ko. Ako na lang ang gumagawa ng lahat sa bahay na ito. Napatigil ako sandali, pero hindi lumingon. Pilit kong nilunok ang bigat sa dibdib at nagpatuloy sa paghuhugas. Biglang may dumaan sa harap ng bahay. Si Aling Gloria, ang kapitbahay naming mahilig sa chismis. Napahinto siya nang makita si Nanay Emma na tila hirap na hirap sa buhay. "Uy, Mare!
Anong problema mo riyan? Agad na tumayo si Nanay Emma at lumapit kay Aling Gloria. Pero sinigurado niyang maririnig ko ang bawat salitang sasabihin niya. Nako Mare, ewan ko pa rito kay Angela. Porket buntis, akala mo'y prinsesa. Wala nang ginawa kundi magpahinga. Nadoble pa tuloy ang gawain ko dito sa bahay. Napatigil ako. Mahigpit na napakapit sa plato. Ramdam ko ang init sa mata ko. Pero hindi ako pwedeng umiyak. Kung magsasalita naman ako, baka sabihin lang nila na wala akong utang na loob. Ay naku Mare, mahirap talaga pag may ibang tao sa bahay ano. Sakit sa ulo. Ano pa nga ba? Kung hindi lang nabuntis ng anak ko, hindi ko talaga patitirahin yan rito. Doble gastos, wala namang silbi. Dapat nga'y nagpapasalamat siya kasi hindi ko pa siya pinapalayas. Napalunok ako. Pilit nilulunod ang sakit sa bawat salitang naririnig ko. Tahimik kong pinunasan ang kamay ko sa duster at muling bumalik sa paghuhugas dahil wala naman akong magagawa. Habang naghahanda ako ng hapunan, narinig ko ang usapan ni Nanay Emma at ilang kapitbahay sa labas. Karaniwan na ang tsismisan sa kanila, pero may kakaibang takot sa mga boses nila ngayon. Naku Emma, may nadayo raw na aswang sa bayan. Si Mang Celso nga, nakakita raw ng anino sa bubong ng bahay nila kagabi. Ha? Aswang? Totoo ba yan? Baka naman gawa-gawa lang yan, Gloria. Naku Emma, totoo. Ang dami ng namamatay na manok dito sa paligid. Puro wala ng laman, pero walang bakas ng dugo. Hindi kaya... Napahinto si Aling Gloria, saka nagbaba ng boses. Diyos ko po, at hindi lang yan. May buntis daw sa kabilang baryo na biglang nanghina. Sabi ng albularyo, may sumusubok daw kumuha ng anak niya. Napalunok ako. Ramdam ko ang kilabot na dumaan sa katawan ko. Misteri, buntis rin ako. At parang bigla akong kinilabutan sa pinag-uusapan nila. Biglang lumingon sa akin si Nanay Emma. Kita sa mukha niya ang pagtataka. Angela, ikaw ba? Hindi ka ba nakakaramdam ng kung ano sa gabi? Napatigil ako sa pagtiklop ng damit. May kung anong bigat sa tanong niya. Parang may iba siyang ibig sabihin. Habang sinusubo ko ang pagkain, hindi ko maiwasang maalala ang narinig kong usapan kanina. Nay, may narinig po akong usapan kanina tungkol sa aswang. Sabi nila may dumayo raw rito. Hindi man lang niya ako nilingon. Sa halip, napabuntong hininga siya na parang naiinis. Ay nako, Angela. Kung ano-anong kwento na naman ang pinaniniwalaan mo. Sa halip na makatulong ka rito sa bahay, inuuna mo pa ang chismis. Sa simpleng tanong ko, gano'n na agad ang mga sagot niya. Pero hindi na ako umimik pa. Napasulyap naman ako noon kay Raul. Angela, wag mo na lang pansinin yun. Wala naman kasing ibang libangan yung mga tao dito kundi chismisan. Tama si Nanay, huwag ka nang makinig sa mga ganun. Sabay kuha siya ng kanin at tuloy lang sa pagkain. Sa halip, natawa pa siya ng bahagya at lumingon kay Nanay Emma. At gaya ng dati, Misteri, pakiramdam ko wala akong kakampi. Ilang araw ang lumipas, lumalaki na ang takot sa baryo. 2 araw na mula nang may nagkwento tungkol sa aswang at etong umaga lang pinag-uusapan na ng lahat si Aling Tina, isang buntis, biglang dinala sa albularyo matapos makaramdam ng matinding sakit sa tiyan.
Nagising na lang raw siya na wala na ang bata sa sinapupunan niya. Walang dugo, walang sugat, pero parang hindi siya kailanman nagdalang tao. Walang bakas. Nanginginig naman ako habang nakikinig sa usapan ng mga kapitbahay. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako, pero ramdam ko ang bigat ng hangin. Kahit si Nanay Emma, tahimik lang habang nagsasampay. At si Raul, parang wala lang sa kanya ang balita. Nagkunwari akong abala sa paghuhugas ng pinggan, pero hindi ko na talaga mapigilan ang sarili kong makinig. Hindi pwedeng basta na lang mawala ang bata. Diyos ko, may aswang nga dito. Sino kaya ang aswang at saan kaya galing? Nagkatinginan ang mga kapitbahay. Ang balita tungkol sa aswang ay lalong nagpalakas ng takot sa buong baryo. Dahil dito, nagpasya ang mga kalalakihan na magronda tuwing gabi upang protektahan ang lahat. Mahigit 1 oras na silang nag-iikot, dala ang kanilang mga itak at sulo. Nagbabagang liwanag sa gitna ng dilim. Simula nang may mabiktima, wala nang gustong mahuli ng gabi sa labas. Nakahiga ako sa papag, pero kahit anong pikit ko, hindi ako dalawi ng antok. Paulit-ulit kong naaalala si Aling Tina, ang buntis na misteryosong nawala ang dinadala sa sinapupunan. Hindi ito normal. Hindi ito basta pwedeng ipaliwanag. Lumingon ako sa tabi ko. Wala si Raul. Kaya bigla akong napabalikwas. Nagpalinga-linga sa madilim na silid, pero wala akong makita. May bumubulong sa isip ko na wag nang alamin, wag nang tingnan. Pero parang may humihila sa akin papunta sa bintana. Sumilip ako sa labas. May nakita akong figura sa may bakuran. Misteri, nakadapa ito sa lupa. Ang likuran ay pasalampak na gumagalaw sa bawat pagkagat. Parang hayop na sumisibasib ng laman. Napakurap ako, umaasang mali lang ang nakikita ko. Pero nang lumabas mula sa anino ang nilalapa nito, nakita ko ang dugoang katawan ng isang hayop. Hindi ko maaninagan, madilim kasi, parang aso o kambing. At ang lalaking nasa ibabaw nito, si Raul. Misteri, nanginginig ang kamay ko. Hindi, yung buong katawan ko. Hindi ako makagalaw. Si Raul, nakaluhod sa lupa, lumalangoy sa dugo, nilalamon ang laman ng patay na hayop. Hindi ko napigilan ang sarili ko, kaya napasigaw ako. Biglang lumingon si Raul. Nakita ko ang mukha niya. Misteri, hindi na siya mukhang tao. Ang mga mata niya, pula, nanlilisik sa gutom. Ang bibig niya, punong-puno ng dugo. Ang mga kamay niya, may mahahabang kuko, basa ng malapot na likido. May mga yabag na nagmamadaling palapit. Sino yan? Sigaw ng isang lalaki mula sa di kalayuan. Sunod-sunod na dumating ang mga taga-baryo. May dalang nagliliyab na sulo. Ang iba may hawak na itak. Napatigil ako habang ang lahat ng mata nila ay nakatutok kay Raul. At sa saglit na yon, natukoy nila kung sino ang aswang. Tahimik ang buong baryo. Walang gumagalaw, walang nagsasalita,
Parang lahat natigilan sa mismong bangungot na nasa harapan nila. Misteri, si Raul, duguan ang bibig, nakayuko, bumubulong ng tunog na hindi pang tao. Ako naman, nagsisikip ang dibdib ko, pero hindi ko magawang umatras o tumakbo. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Hindi ito ang Raul na kilala ko. Hindi ito ang lalaking minahal ko. Nagsimulang lumapit ang ilang kalalakihan. Mahigpit ang hawak sa kanilang mga itak. Ang apoy mula sa mga sulo ay sumasayaw sa hangin. Nagbabanta ng galit at paghihiganti. Aswang yan! Huwag nating hayaang makatakas! Sigaw ng isa sa kanila. Bago pa sila makalapit, mabilis na pumagit na si Nanay Emma. Halos pasubsob sa lupa sa pagmamadali. Huwag! Maawa kayo sa anak ko! Sigaw niya. Nagmamakaawa habang nakatingin sa mga tao. Hindi na kami manggugulo. Aalis na lang kami. Hindi namin gustong saktan kayo. Patawarin niyo kami. Nakita ko ang desperasyon sa mukha ni Nanay Emma. Takot at sakit. Ang pagmamakaawang tanging isang ina lamang ang makagagawa. Parang awa niyo na. Pakawalan niyo kami. Maawa kayo kay Raul. Nanginginig ang boses niya habang si Raul naman nakaluhod pa rin sa lupa, hindi gumagalaw. Maawa! Siya ba? Naawa ba? Doon sa buntis na biniktima niya? Napasinghap ako para akong sinampal ng katotohanan. Lumuhod ako sa lupa, umiiyak at sobrang nanghihina sa mga naririnig ko. Mga kapitbahay, hindi niya ginusto ito. Pagsusumamo ni Nanay Emma. Nang mga oras na yon, ramdam ko ang panginginig ng kamay ko, ang sakit sa puso ko. Alam kong hindi na siya ang Raul na nakilala ko, pero hindi ko kayang makita siyang patayin sa harapan ko. Napalingon si Nanay Emma kay Raul. Dahan-dahan siyang lumapit. Hinahanap ang mata ng anak niya. Parang pilit itong kinakausap sa paraang hindi na kayang intindihin ng iba. Anak, huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan. Maingat niyang iniabot ang mga kamay. Inaabot ang mukha ni Raul. Inaalo ang isang nilalang na hindi niya kailanman tinuring na halimaw, kundi anak pa rin niya. Bumuka ang bibig ni Raul. Sa isang iglap, isang kisap mata ng trahedya. Sinalubong ni Raul ang yakap ng ina, ngunit hindi bilang anak, kundi bilang isang gutom na nilalang. Bumaon ang matatalim niyang ngipin sa liig ni Nanay Emma. Napunit ang balat. Dumaloy ang mainit na dugo sa kanyang bibig. Halos hindi na nakasigaw si Nanay Emma. Nanginig ang buong katawan niya at unti-unting bumagsak sa lupa. Gusto kong lumapit. Gusto kong pigilan. Pero hindi ako makagalaw. Sunugin na yan! Isang sigaw ang gumuhit sa hangin. At sa isang iglap, bumagsak ang mga sulo sa paligid. Lumamo ng apoy ang tuyong damo at mabilis itong kumalat. Bago pa makatakas si Raul, bumagsak sa likuran niya ang isang nagliliyab na kahoy. Napaatras siya, napatingin sa nag-aapoy na paligid. Doon, sa tabi niya, nakahandusay ang wala ng buhay na katawan ng kanyang ina. Nagkatinginan kami. Sa saglit na yon, may nakita akong hindi ko inaasahan sa kanyang mga mata. Hindi galit o gutom, kundi takot. Pero huli na ang lahat. Gumulong ang apoy at tinupok ang lahat.
Narinig ko ang huling sigaw ni Raul. Hindi sigaw ng isang halimaw na galit, kundi sigaw ng isang taong nagdurusa. Nananatili akong nakaluhod sa lupa. Nanginginig, hindi na makaiyak. Wala na akong nagawa kundi panoorin ang apoy na nilalamon ng lalaking minahal ko at ang huling alaala ng isang pagmamahal na hindi ko kailanman malilimutan. Matapos ang trahedya, iniwan ko ang baryo at nagsimulang muli sa lungsod. Mag-isa kong hinarap ang buhay, pero para sa anak ko, natutunan kong maging matatag. Hindi ko alam kung kailan o kung paano nangyari yun kay Raul. Pero hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, tong anak namin. Ngayon, hindi na ako biktima ng nakaraan. Ako na ang may hawak ng aking kapalaran. Malaya, matapang, at handang harapin ang bagong bukas.